Ay, magandang gabi mga friend. Siguro naman napanood niyo yung second impeachment trial ni Sayad, no? Ay, ni Sara, no? Oo. Gaya ng sinasabi, lumalabas na ho yung mga kanyang mga kampon. Di ba? At akala nyo nagkagulo sa Kongreso kanina nung trial na yun, oo. Nang dahil lang kay Ann Curtis. Tristan. Ay, nako. May kalibugan pala ito, Suntay na ito. Pakinggan niyo si Suntay, ha? May itsura, pero matanda na siya. Matanda na siya, Ayan, may itsura, Ha? St. Peter, plugs together yata talaga. Tuloy. Point of order, Madam Chair. Point of As order. to whether or not the manifestation is indeed No, because suggested. I just want to know what is being... Order, please. The chair is addressing the committee. Thank you very much, Madam Chair. Whether individually or collectively, looking at all the videos shown, there can be nothing seditious that can be attributed to the Vice President. In fact, there is nothing for her to denounce, no statements to denounce. Because we cannot attribute statements made by other people to the Vice President just because she was there. Then we have to do it with everyone who is there. Lahat na lang ng present, sabihin natin Ilang kayang kongresista ang kagaya nito si Suntay? Kaya medyo nakakatakot, pero malamang i-impeach pa rin si Sara dito, no? Baka ilan-ilan lang naman yung kagaya nito na mayroong ganitong klaseng pag-iisip, no? We should attribute that statement. So, mere presence in the rally does not make her actions seditious. That is very clear. Alam mo, yung tama naman yung sinabi ni Kong Rufus, yung statement as being the designated survivor, it's not illegal, it's not criminal. In fact, it's a process in the United States. Mere utterance na I'm designating myself. In fact, hindi nga pwede yun Can you designate yourself without a process? Sinabi lang niya yun. Siguro magpapatawa lang siya. And lastly, alam mo minsan, Hindi naman nakakatawa yung sinabi niya. Nakakabuisit, di ba? Ikaw lang siguro natawa. Tuloy mo, Suntay. Shangri-La ako. Nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. Magbibigay na tayo ng reaksyon dito mamaya sa sinasabi ko. Nakita niya raw si Ann Curtis. Pati si Ann Curtis, nadamay pa rito sa engagement. Ang ganda-ganda raw ni Ann Curtis. Maganda naman talaga. Sexy pa. Tuloy mo, Suntay. Ano nangyari nung nakita mo si Ann Curtis? desire sa loob ko na nag-init talaga. Na-imagine ko na lang kung ano. Puta, nag-imagine ka na, nakita mo pa lang si Ann Curtis. Nag-init ka na. Nagkaroon ka na ng desire. Puta, tibay mo, Suntay. Saan ba to kongresista? Itong si Suntay. Yung magaganda sa nasasakupan ito. Huwag kayong naglalapit dito. Madali pa lang mag-init ito sa magaganda. Ha? Di ba? Sabi niya yan. Delikado kayo. Sana ito mapanood niyo sa nasasakupan nito, itong kongresista na to. No, mag-ingat ho kayo rito. Madali pa lang mag-init ito pag nakakita ng maganda, nagkakaroon siya ng desire. Di ba? Tuloy, Suntay. Pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yun. Pero, kung nag-i-imagination ka kay Ann Curtis, paano kaya kung nakikita mo si Jillian Ward? Ganda rin si Jillian Ward. Puti-puti. Imagination ka na naman. Sino pa? Pwede mong... Marami maganda. Naku, putik. Masama ang utak nito. Matanda na rin, Pero lalaki, di ba? Ganun siguro talaga ang mga lalaki. Pag nakakita ng magaganda, nag-i-imagination. Pero teka, ba't nasingit ba dyan si Ann Curtis? hindi naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano yung na-imagine ko Thank you very much. May nagtawanan din yung mga ibang pero sinupalpal siya rito. Hindi naman daw siya pwedeng kasuhan dahil kung ano-ano na-imagine niya. Huwag kang imagine. Matanda ka na. Baka atakihin ka sa puso niya. Ha?
Pero delikado to. Hindi kaya isa ito sa mga nagbabayad ng mga Viva Hot Babes? Yung Viva ano ba yun? Viva Max. O, di ba? Tatanong lang. Suntay. Merong nagbabayad yan. Sabi ng mga ini-interview ng si Inver, abay, tip pa lang 200,000 na. Ang kapatay tayo dyan, suntay. Tuloy. Hindi kaya isa ka doon? Madam Chair. If the Honorable Zamora. Yan. Madam yan. Chair, I would like to have those Pinahiya siya dito eh. Yung sinabi niyang kalibugan eh. Strike from the record eh. O, di ba? statements stricken from the record. Madam There Chair, is happy nothing Women's Conference, Chair. sexual doon sa sinabi ko. Nothing immoral. It's just, I said, may na-imagine ako. Oo. I think there is nothing wrong. Nevertheless, Madam Chair, I want Sa'yo. There is nothing wrong. Isa iba. Oh. Di ba? Mahilig ka palang mag-i-imagine eh, ha? Di kaya isa to sa mga nagbibigay ng tip do sa mga sinasabi ng Tio Bray. Nag-interview si Tio Bray. Yung Tio Bray, in-interview niya yung mga Viva Max eh. Girl eh. At yun, interview niya. Puro kalibugan din yun yung interview doon eh. Napanood niyo ba yun, yung Tio Bray na yun? Oo. Nasama pa nga si Rapi Tulfo. May babaeng in-interview. Bigay pa. Tip pa lang daw ni Rapi Tulfo. 200,000 na eh. Tip pa lang yun ha. Hindi pa sumasakay ha. O, tuloy. that deleted in the record. Can the chair hear the proper motion towards I striking make a out motion, from the Madam record? Chair. Honorable Zamora. Madam Chair, I move to strike those statements from the record. Objection, Madam Chair. There is a motion to strike out from the record the earlier manifestation of the Honorable Suntay about Manifestation pala yun. Ginamay pa si Ang Cortez. Talaga ikaw, Suntay. Oo. Nulit ko. Doon sa nasasakupan nito si Suntay na magagandang babae na sa lugar nito. Wag mo kayo naglalapit dito. Madali siya mag-init at magka-desire sa magagandang babae. Ha? his imagination upon seeing Ann Cortez. Do I hear a second? I second. Second, Same Madam has been Chair. seconded. Is there any objection? The same has been objected to. Let us now divide the House. Those who are in favor of the motion, please raise your right hand. Oh, loko. Di bugi. Naman. Are we serious? You may put down your hands. Those who are not in favor, please raise your right hand. Those who abstain, please raise. Delikado rin yung mga ano dito. Marami tayong kongresista magaganda. Oo. Baka pati yun, ini-imagine mo naman, ha? Sino ba yung... nagandahan din ako mga friend, yung kay ano, yung taga Davao. Attorney rin yun, oo. Naging asawa yata ni Congressman Adjong. Oo. Kalimutan ko yung pangalan nun. May nakalaban sa ni tumakbong mayor yun eh. Tsaka kongresista rin yata eh. Oo, sa Davao. Kalimutan ko. Oh, ang ganda, magandang babae yun eh. Your right hand. Just a short manifestation, Madam Chair. I just want to put on record that we cannot censure The Honorable anything which Suntay is illegal, enjoined which is from not further illegal. making Humihirit pa si Suntay. manifestation Or immoral. until we resolve the motion. Order, please. With a vote of 13 in the affirmative and 2 in the negative, 2 in the negative, Aba, may pumabor pa kay Suntay na dalawa. Manyak din siguro yun. 13 yung bumoto nga eh. Para ma-strike yung pag-iinit ni Suntay kay Ann Cortez eh. May dalawang pumabor. 0 abstain. Meron? I will say it again. Natatawa si, With 13 votes in the affirmative, natatawa si Jinky Luistro. Oo. 2 in the negative, and 0 abstention. Abstention. Natatawa si Let the Jinky. chair say it for the third time. Natatawa si Jinky. With 13 votes in the affirmative, 2 in the negative, and 2
2 abstention. The chair orders that the earlier manifestation of the Honorable Suntay be stricken out from the record. So ordered. Madam Chair, manifestation. Now you're allowed to make a manifestation. I think Hirit na naman, oh. Tignan mo sa pagkapolitiko ka, maski manyakis ka, honorable pa rin. we are starting Yan. a dangerous precedent. Yan. Because now we are censoring manifestations which is neither illegal or immoral. So imagine we are conducting a hearing, but now statements which are neither immoral or illegal. Eh, kasalanan mo yan eh. Nag-conducting kayo na hearing, bigla isiningit mo si Ann Cortez dyan. Ngayon, ngigilaiti ka dyan. Oh. Can be stricken out of the record without any reason. I think that's a terrible Madam precedent. Chair. Starting. The Honorable Thank you. Zamora. With all due respect to Yan. my friend, Congressman Bong Suntay, it is just the start of the Women's Month. And I don't think that we should be hearing such comments from our dear colleagues. Yan. We are not censuring anything, but we are reminding them that, in fact, O, kagaya yan. Si Congresswoman Zamora eh, maganda. Mo, baka nagiinit ka rin dito, Suntay. Maganda siya, oh, mga friend, oh. Oh, ang ganda, oh. Oh, baka nagkakaroon ka na naman ng desire. should support women by not saying these statements. Oh, maganda siya, mga Next friend. week, oh. Madam Chair, for the record, I'll be attending the UN conference on the Commission, 70th Commission on the Status of Women. This is, I'm sorry, Madam Chair, I just wanted to say this. Ah, baka nagiinit ka na naman dyan, Suntay. Suntay ka talaga. This is about removing structural barriers to women's empowerment, and things like this do not empower women. Thank you, Madam Chair. The chair Yes. would like to state that if the manifestation of the justice member offends the sensitivity of the justice members, then it means that we are crossing the boundaries already. Madam Chair. After all, we rule here by the judgment of the justice members. So I hope we respect the decision of the majority of the Justice Committee. Madam Chair, just for clarity, there are two words which was uttered. I want to know, which was offensive? The word desire or the word... Humihirit pa rin. Oh, which was offensive? The word desire? And tatanong pa rin siya, oh. imagination? Madam Chair, point of order, Madam. The Honorable Suntay is reminded that Point of order, Madam Chair. Point of As- order. Ito si Congressman Adjong, oh. Kalimutan ko yung pangalan ng tumakbong mayor kalaban ni Duterte sa Davao, eh. Tapos nakalimutan ko, maganda yung babae dun, eh. Maganda din, eh. Oo. Yun nga yata na pangasawa ni Congressman Adjong. whether or not the manifestation is indeed No, because suggested. I just want to know what is being... Order, please. The chair is addressing the committee. Ang gulo na, mga boss. Dahil lang yan kay Ann Cortez. Klase. I'm raising a point of order, Madam Chair, on the basis that Please let the chair finish with her statement. As to whether or not the manifestation of the Honorable Suntay is offensive of our morality is a judgment that belongs exclusively to the justice members. I think the majority have spoken already. Immoral. Yo, nakaka-apekto sa immorality. Kaya sabi mo, Suntay. Ha? Pero may dalawang umapupubor sa Suntay, ah. The Honorable Adjong is Thank you, Madam Chair. recognized. I'm raising a point of order on the basis that the issue has already been acted upon. Rubrales ba yun? Rubrares o Rubrales yata, ano? Oh, yung nakalaban ni Digong sa pagka-mayor. Nograles. Oh, maganda si Congresswoman Nograles. Oh, di ba? Nag-iinit ka rin doon, Suntay. By the committee decided to delete and strike the portion of the statement of Congressman Swansing from the record. So let's proceed. Let's move forward. Madam Chair, There's A no manifestation is point of noted. dilly-dallying the process by going back to the issue that has already been acted by the committee. So that is my point of order. Madam Chair,
Honorable Point of order Santay. also. I am not questioning that the statement was stricken out. I am asking so that next time I would be more careful. If it is desire, I will never use desire in this committee. If it is imagination, then I will not use it also. Just for clarity, clarification purposes. Dahil baka yung iba yung gumamit, di ba? Dapat they should be forwarded also. So that's why I'm asking. To conclude our discussion on the There was earlier some- manifestation of the Honorable Santay, the Honorable Adjong is correct. The same has been ruled upon, and let us all be reminded, it is the majority that rules in this committee. Let us conclude the discussion on that manifestation. Just got the brand new. O, tapos. Ha? Ay, basta mga friend. Pag hindi ito na-impeach sa Kongreso, isa lang ho yan, nagkagapangan. O, diba? Yun lang ho yan. O, matagal po yan. Patatawag pa si Sayad at pasagutin pa siya sa mga akusasyon sa kanya. Tapos gano'n ito, magpipresent pa ho ng mga ebidensya, marami pa ho ipakikita dyan. Ang maganda lang ho dito, magkakatihayaan ho dito ng ebidensya. At yun nga, para sa akin, nagkagapangan lang yan pag hindi na-impeach dito sa Kongreso. Tsaka para kay Sara, wala namang kwenta, maski ma-impeach eh. O, ito. Pagpaalisin nila ako dito or impeach nila ako, hindi kawalan sa akin O, kaya mo? ang posisyon na Vice President. In the first place, hindi ko naman gusto tumakbong Presidente. Hindi ko mas gusto tumakbong Vice President. Pagpaalisin nila ako dito or impeach nila ako, hindi kawalan sa akin ang posisyon na Vice President. In the first place, O, hindi naman pala kawalan sa kanyang posisyon, ang kawalan sa akin. Okay ba? Ba't pa ba itatanggol niyo pa ito? O, di ba mga boss? Ano ba naman ma-impeach sa kanya? Meron nung ano no? Meron nung haka-haka, no? Na baka daw ito mag-resign dahil gusto nga niya tumakbong presidente, no? Kasi kung ma-impeach siya, sabi nga, maski raw na kay Atty. Bueno, maski na janitor sa gobyerno, hindi na siya po pwede. Hindi siya pwedeng gano'n, sabi ni Atty. Bueno kanina, panood ko, no? Pag nag-resign naman to, tatakbo yung kaso. Paano yung kaso sa kanya? Makukulong pa to eh. Pag talagang diniinan to mga boss, kulong to talagang pag ginamit to yung parang paggamit ni Digong ng kanyang power bilang presidente, na maski na nakakulong na, napatay pa si Espinosa sa yung Yap, nakakulong na ha, napatay pa, at mantakin mo sa nakakita nakakulong, seserban na search warrant. Putangin. Ano? Tsaka ho doon sa yung nung pagbabanta niya kay PBBM, no? Napapapatay niya yung mag-asawa saka yung speaker. Na ho, doon pa lang impeach na eh. Kahit pagmumura niya, meron ho bang ganitong klaseng public servant? Sige nga, tanong ko. Sinong Vice President ang katapat nito? Sa bagay, lamang siya, talagang wala siyang katapat. Diba? Maski sinong Vice President, magmula nung naging tao tayo, at tanda na tayo, 69, wala pa hong ganitong klaseng public servant. Maski na hindi Vice President, wala pa hong ganito. Oo. Vice President Tsaka, sinampahan na ho ito ng kaso eh. Sa Ombudsman Ombudsman, DOJ, sinampahan na ng NBI ito eh. Kasi nga pinatatawag siya ni Santiago pa yata, di ba? Kasi nga, nagbilin daw siya. Paulit-ulit. Pag may nangyari sa akin, patayin mo si ganito. Yun ang bilin niya. So, sinisiguro na niya na pag siya napatay, ang pumatay sa kanya si Bongbong, pamilya ng Marcos. Kaya, kumausap na siya ng hitman para iganti siya. Yan sabi niya, di ba? Straight from the grave, a crime, sabi niya. Kasi meron silang di ba, pinatawag siya ni Santiago sa NBI. Sino ang may banta sa buhay mo? Kasi meron daw nakarating sa kanyang impormasyon na ipinapapatay na siya ni Marcos.
Kaya ngayon, nagbili na rin siya. Na pag may nangyari sa akin, patayin mo rin sila. Diba, sabi. Kaya daw si Ninoy Aquino hindi nakaganti dahil hindi raw siya nagbilin. Iba raw si Ninoy, iba raw si Sara. At yun nga, pinagbibintangan niya na Marcos ang may kagagawa ng pagkamatay ni Ninoy. Na pinapatay ng mga Marcos si Ninoy. Kaya siya, hindi nila ako ngayon mapapatay. Kasi nagbilin ako, kung hindi, patay din sila. Ganun ang daldal niya eh. Di ba? Ang problema, paano mo alam? Kaya nga pinapatawag ka sa NBI, sino yung nagsabi sa'yo na pinapapatay ka ng Marcos? Ayaw naman niya sumipot. Kaya nga kinasuhan na siya. Ng grave threat nga, saka inciting to sedition niya, kinaso sa kanya. Hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari. Katagal na ho nung ikinaso, matagal na ho yun, matagal na ho nung ikinaso na yun, hindi ho ordinaryo nagkaso. National Bureau of Investigation, 3 beses siyang pinapupunta, hindi siya sumisipot para tanungin sa kanya kung ano yung pinagsasabi niya na meron siyang threat sa buhay niya. Kaya siya kumuha ng assassin para siya ay iganti. Hindi siya pumunta, kaya sinampahan na siya ng kaso. Kasi imahinasyon lang niya yun na may papatay sa kanya, wala naman ang pinagbibintangan na niya kung sino mamamatay, si Marcos. Ngayon, kung patayin mo na rin. Ganun ang due process kay Sara. Walang due process sa kanila. Uutos na lang nilang patayin ka. Kung may mangyari raw sa kanya. Paano kung iba nakapatay sa'yo? Hindi naman pala, sa politiko ka At marami kang buhay. Kaya nga tatay mo, may crimes against humanity kaso sa dahig At ikaw, sabi nga nila sa Kanyas, ikaw ang mother of tukhang. Ikaw ang nag-imbento niyang tukhang na yan. Di marami ka rin pinapatay. Siyempre, mga pamilya niya mga pinapatay na yan, kung walang makakuha ng hustisya yan, nag-iisip yan na para ikaw patayin. Para makaganti sila. Makakita sila ng butas. Pagkatapos, pag napatay ka, si Marcos ang papatay nung kinausap mong assassin. Kabaliwan yun, ba, mga pre? Magkulab na ho tayo. Yan lang ho yun. Basta wala akong yan. Pero yun nga, sana. Pero kung marami pa suntay dyan, Kongreso, baka hindi ma-impeach si Sayad. Na ganito pero napaka-imposible ho talaga, di ba, mga boss? Kanina, pinakita pa yung kay Mercado, yung binibigyan niya ng 50,000 buwan-buwan, 9 beses. Dahil nasa pa. Wala akong lusot talaga Tsaka yun na nga paulit-ulit. Impeach ka na dati dyan Ngayon, naging bago. Dati signature lang kung nakakuha ng 1/3 vote, pwede na isang diretso sa Senado. Ngayon, hindi. Lilitisin dyan. Which is mas maganda. Di bali matagal. Mas maganda dahil dyan pa lang sa Kongreso, lalabas na lahat ang baho mo. Pati yung salin. Lalabas na lahat yan, manang bantot na yan. Dyan sa Kongreso mismo. Bago sumampa sa Senado. Ang problema, sa Senado, yun nga, ilan ang bilang doon? Si Kimo, Cayetano, Amy. 16 imagine, 16 ang kailangan doon. So, 8. Siyam lang na senador ang mag-a-acquit sa'yo. Kung hindi sila makalabing-6 o makalabing-5, delikado. Acquit ka na. Di ba? Sino pa? Tulfo. Delikado rin yung boto niya si Tulfo. Baka maging acquittal din yan. Ilan na? Bongo. Bongo. Mga delikado lang ito. Hindi sigurado pero yung Bongo, sigurado na yan. Si Kimo, sigurado na yan. Amy Marcos, sigurado na yan. 3. Cayetano, 4. Lito Lapid, baka. Di ba? 2 yung Cayetano. Di 6. Bilyar. 2 bilyar. 8 na. Isa na lang ang hinahanap. Diba?
Delikado ho talaga sa Senado, mga boss. Delikado sa Senado. Magkulab na tayo. Anyway, meron pa namang criminal case, di ba? Bahala na. Paulit-ulit. God moves in a very mysterious way, di ba? Suntay. Yung mga nasasakupan ni Suntay na magagandang babae, kaya naglalapit diyan, ha? Mantakin mo mga friend, ha? Sa tagal ng dinaan ng proseso na ito dito sa Kongreso, bago siya ma-impeach, babalik ka rin lang ng 10 senador. Kasi pag hindi naka 1/3 vote doon, more than 1/3, kailangan nilang boto 16 eh. 16 or 15. Oh, di ba? Eh, ilan lang ba senador? 24. Oh. Ha? Meron na 10 senador na mag-acquit. Tapos na. Acquitted na siya. Eh, binilang ko na ho, di ba? Oh. Ha? Nakita nyo naman. Paulit-ulit. Nung nagpahiring pa yung Senado na yan para lang mapalaya si Digong. Magkulab na tayo, mga boss. Gamit na gamit ang Duterte ang Senado. Nemesis, shout out. Kalat ni Baya, shout out. Michelle Edwin, shout out, my friend. Pastor Jun Lagon, shout out, Brother Elias Isyo, shout out. Kalat ni Baya, good evening, Kasani. Purgahin mo ang mga ungas na yan, Kasani. Huwag mo silang tantanan. God bless your family. God bless kalat niya. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning, Karoks, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Hoy, Batang Marco Beta. Tagalogin mo na lang. Shirley J. Sir, shout out, ha. Walang kwenta ang Senado ngayon, Karoks. Tatagal na. Yan ang katotohanan. Buti na lang nanalo si Kiko B. Bam Aquino, Soto, Lacson, kaya may nakakatulong kay Senadora Risa Ontiveros. Taimtim ang dasal talaga ang kailangan natin. Totoo yan. Shirley J. Sir, wala daw ebidensya. Bulag at pipi talaga itong mga kampo ni Digong. Sige lang, sambahin nyo ang among ninyong devil. Kahiya-hiya kayo dyan sa dahig. Nagkakalat kayo dyan sa Netherlands. Nagkakalat nga para mga siraulo eh. Oo. Shirley J. Sir ito. Ayos talaga si Sec Anticlair. Lakas mang asar. Manila girl talaga. Anong Manila girl? Tondo girl yan. Sam AJ, shout out, ha. Karoks, huwag kang mag-alala. Karoks, walang mag-alala laban ito ng Diyos at demonyo. Nasa mabuti tayo, USA. Kahit ano pang demonyo ang iboboto ng mga Hudas, babagsakan lang ng bomba ng Amerika at sabog pati bungo. Rodelio Felipe, shout out. Marco Beta, tailang sa Congress. Di ba? Buti wala pa sila miyaw-miyaw diyan. Di ba? David Ali Mendoza, shout out. Good evening po, Karoks. Wala naman po tayong magagawa diyan kay Representative Marco Beta. Partido ng Iglesia ni Manalo. Manalo yang party list niya. Kaya kampi kay Isaya diyan. Akala ko nga po si Rolante Marco Beta yun nagsasalita sa Kongreso. Sabi ko, baka nagpabanat ng muka, kaya medyo bumata. Nagmukhang tutang bulldog. Yun ang mukha niya, si bata-bata. Anak pala yan. Klase. David Allen Mendoza. Karoks, pupunta daw po ba si Koopman? Si Koopalman sa Pilipinas? Siyempre po naman, bilang pasasalamat niya kay Digonggong sa laki ng bayad sa kanya. Totoo kaya, David, ha? Sa Pilipinas niya unang gagasusin yung ibinayad sa kanya pagkatapos ay around the world tour na siya. Totoo, ha. Daniel Oliver, shout out, ha.
Gagapangin yan ng mga DDS senators, ang ibang kasama, milyon ang itatapal para hindi sila pumirma. Totoo yan, Daniel, yan ang nakakatakot eh. Daniel ulit oh. Ay, nabasa ko na yan. Rodelia Alpilor, shout out ha. Sir, nakakatawa ang mga nangyayari ngayon, Sir Rox. Basta po ako natutuwa ako sa mga nangyayari sa mga Dutertaning. Nagkakaroon na tayo ng linaw. Thank you, Lord. Tuloy lang po natin ang pangnalangin at isama po natin ang nangyayaring gera. Salamat, Sir Rox. Ingat po tayo lahat and God bless us all po. God bless, Rodelia. Mary Lebron, shout out ha. Shirley Estera, shout out. Good day po from BC. Utak didilis din si Kupalman. May gusto yata si Kupal kay Atty. Claire. Magagalit na naman si Chucky. At pagmumurahin na naman ang malutong. Di ba? Ted, shout out Ted. Pasensya na kayo sa mga magprobeta kung ganyan mag-isip at magsalita. Nananalaytay kasi sa kanilang dugo ang katangahan mula pa nang ipinganak sila. Mga abogado yan. Alam mo. Friend Shermin Sapeda, shout out. Welcome back, my friend. Christian Sen, July 7, Alcantara. Annalisa Apolinar, shout out sa inyo dyan sa Cavite. Impong Basyang, Team Teteli po. Muli pong humahagunot at bumabati po ng mga ngiti sa iyo, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Nag-busy po ako sa mga ganap, kaya absent po ang inyong Tia Deli sa Hambalusan kahapon. So, Sir Rox, nasa impeachment ulit. Tayo ano po? Ang masasabi ko po dyan, nasa kamay po ng mga hudas at taksil sa taong bayan ang ikalulusot po ng kaso ng taong sobrang tigas ng pagmumuka at sobra pong sobra po sa tapang ng apog. Nag-iisang Chucky at pambansang lustay na si Madam Poklay. Kung sa Congress, dumaan po talaga sa butas ng karayom, pero di pa rin po lulusot. Siyempre pa po, Sir Rox, to the rescue, ang mga halimaw sa banga. Totoo yan. Kailangan po nilang mapawalang sala ang taong magliligtas sa kanila at magpapardon po sa kanila dahil nalalapit na rin po ang kanilang paghimas ng rehas pag sila po ay nakulong. O ano pa pala? Makakaboto ba si Bato? Pag nakaboto si Bato, acquit na siya sa Congress, sa Senado. Hindi ko pala nasama si Bato, di ba? Tayo ba naman po paglulukoyin pa ng mga hinayupak na yan, na alam naman natin, Sir Rox, na ang Panginoon po nila si Satanas. Sobrang lupit po pag yan po talaga ang nangyari, Sir Rox, dahil tayo po ang nagbabayad ng parusa sa lahat po ng karumaldumal na sintensya at desisyon ng ating pong mga kagalang-galang na kapita-pitagang halik sa lubot ng mga Chinatong. Totoo yan, Tia Deli. Sino ba yung na-impeach na Tia Deli? Na Carpio ba yun? Yung na-impeach dahil lang sa salin, justice din Supreme Court. Oo. Kalimutan ko pangalan nun. Oo. Salin lang yun Oo. Ito, katakot-takot ang kaso nito, tapos makakalusot po. Taong bayan na sanang gumalaw. Ano ba to? Kung lulusot na lulusot at aalpasan naman po ng Senado, ano pong klaseng batas ang ipamumukha po sa atin itong mga husgador sa Senado? Sila naman po pala ang masusunod. Yun nga. Bakit po gagastusan pa po ng kutakot na salapi ng bayan ang puro hearing? Tas bebilatan lang po pala tayo ng isang taong halimaw po sa banga at pagtatawanan lang po tayo. Yun ang mangyayari dyan Walang magkakaalaman po, Sir Rox, pag dumating na po sa Senado ang kaso at nang dapat pong parusa sana ay bitay. Pero para sa mga Chinatong, wala pong kasing linis at walang bahid dungis ang isa sa mga buhaya at halimaw po ng Davao.
Naku, ewan ko sa inyo. Mga hinayo pa kayong Chinatown kayo. Mga leche, mga bisit, kinam. Kapag yang si Mary Grace Piatos na yan, talaga pong pinalusot sa Senado, talagang gera patani po, Sir Rox. Ang naaamoy kong mangyayari. Totoo yan. Kaya abangan na lang po natin ang kaabang-abang na desisyon nila Boy Lamon. Pwede, sarap mo talagang hambalusin sa uso na hinayo pa ka. Ewan ko sa'yo. Sana tamaan ka na rin ng kidlat. Naku, iisa kang walang kwentang nilalang na sumpa sa bayang Pilipinas. Wisit. Yadeli talaga. Oh. Friend Amy Bingson, Dolor Gracia. Shout out sa inyo. Ha? Anak, Eman Escalona. Ha? Hoy, happy birthday doon sa anak ni Friend Amy Bingson. Ha? Yung lalaki. Birthday pa lang ngayon. Sabi 3J Show po. Ha? Hello, Sir Rox. Yan sila Panelo. Sinasabi lang nila na ang galing daw ni Koopman. Kesyo, nagiba daw ang prosecution. Yan na lang natin sila libre naman mangarap. Pero seryoso ito, Sir Rox. Kapag ganyan na ganyan, ang attitude ng mga DDS ay talagang sa sinkhole bagsak ni Gongdi. Kasi alam na alam nila na walang nagawa si Koopman sa opening ng closing statement ng confirmation of hearing. Ha? Tayo nga ay di abogado. Alam na alam natin walang ebidensya si Koopman. Gaslighting lang ang ginagawa na at hearsay. Abogado di Campanilla yang si Koopman pero nakakaya na siya sa ICC. Ang dapat gawin nila Panelo at Sara at mga didilis, tulungan si Koopman mangalap ng mga ebidensya, hindi yung pupurihin pa nila si Koopman na wala nga ginawa man lang. Kaya ang aakalain nga talaga ni Koopman, mahusay ang pagkakadeliver niya sa kanyang statement. Hindi, wala naman kasing PJ Shupke, wala talagang depensa eh. Hay, kung gusto nilang manalo si kaso, magtunugan sila ng magtunungan sila ng mag-enablers o baka hindi alam ng mga DDS ang ibig sabihin ng enabler. Ito po yung alam na nilang mali si Koopman, pinapalakpakan pa nila imbis itama. Wala naman kasing tama. Yun lang talaga pinaka-depensang wala nang iba. Walang ibang depensa eh. Kasi inamin na nga ni Digong kung ano siya di ba? 3J Show po nito. Sir Rox, due process nga ang ibinibigay kay Gongdi. Wala silang aksayahin pag igihan nila ang kanilang defense. Huwag yung pati si BBM binabanggit niya. Wala nga depensa to 3J Show ka. Sabi, tinuturuan ko na nga ng depensa si Digong. Mag-hunger strike ka na lang, bayani padating mo. Maglatag sila ng mga concrete evidence, hindi yung palakpakan pa siya kahit mali. Wala bang advisor ang mga DDS nito? Wala nga eh. Ikaw nga mag-isip ka nga, 3J Subo, anong magiging dyan? Walang lusot na yan eh. Ha? 3J Subo ulit, Sir Rox. Accordingly, 60 days after the confirmation of hearing ended, saka uli babalik ang mga judges para malaman kung ano ang verdict. Tuloy sa trial o hindi. Yun nga. Kaya itong mga DDS, makakauwi na raw si Gongs D. Ang dami nilang nilolokong mga DDS na umaasa na uuwi si Gongs D. O yun nga. Puro kasi sila fake news, kasalingalingan, walang tama na tumalabas sa kanilang mga bibig. Kaya itong mga DDS na purita, excuse my language, mahihirap baga. Oo, yung purita na walang alam. Paniwalang-paniwala naman ang mga fake news na pinakakala ng DDS. Totoo, tanga nga 3J Show ulit Ito naman si Caldero Cawatano. Umariba na naman sa Senado. Napanood ko kay Kaenso. Gumawa ng resolusyon para siyempre kila Bato at Bongo na pag may arrest warrant from ICC, dadaan muna sa local court natin, which is against the RA. Forgot number para nga naman di madala si ICC. Kailan ba makakawala ang Pinas sa
sa mga magnanakaw na katulad ni Bato, Bongo, Kawatano, Torcoleta, at marami pa sila. Parang panaginip na lang yun eh. Maliban na nga kung magkaroon ng parang ano dito. May malupit na mamumuno. Oo, puro magnanakaw. Wala. Ba't kaya hindi tumakbo presidente si Justice Carpio? Pagkatapos si Igon Cayosa, Vice President, Attorney Claire Castro, Risa Hontiveros, ang gaganda siguro ng mga senador, mga ganyan. Ha? Wala eh, puro abnormal naman. Okay. 3J show ulit to. Xerox, ay naku, ano ba talaga ang educational attainment ng mga Duterte? Akalain mong nagmaktol itong si Pulong na kesyo wala daw ginagawa ang ICC sa sigalot ng Middle East. Aba eh, di sinagot siya ni Atty. Conti na hindi po ICC ang dapat niyang i-call out kundi yung UN. Wala nga akong alam kung saan ang mga bansang ito ay member. Ang ICC ay korte kung saan nililitis ang kaso. Ay, Xerox, nakakasakit ng bangs ang mga dudes. Nag-aral ba talaga mga ito sa school o binili lang ang mga diploma? Nakakahiya sa madlang people. Kaya ang mga DDS mahina rin ang isip. Kasi pinaniniwalaan nila bawat sabihin ng mga Duterte. Wala kasing kaduda-duda na hindi nagre-research o baka naman tamad ding mag-research. Mag-hire sila ng mga taga-research. Mag-hire sila ng taga-research nila para hindi naman sila lumalabas na kahiya-hiya. Well, wala naman pala sila noon. Totoo. Tsaka wala naman, maski ang sabihin yan, tumatawa yung mga tayo ng mga ulul. TJ Show ulit to. Oy, Tia Deli alias Impong Basyang, abay, kung may dinaramdam ka naman, kaya di ka makakomment, magsabi ka lang nang maipray ka namin. Aba, hindi kumpleto ang araw ni Sir Rox at ang mga Rocky Warriors pag walang mahaba mong tula. Tawat-tawat eh. Si 3J Show po. Kabitenyo ka, di ba, Tia Deli? Kaya tigasin ka. Huwag kang susuko. Ipaglaban mo ang Pilipinas. Magparamdam ka kay Sir Rox at sa amin. At sa amin. Di kami kontento pag wala ka. Sige, puntahan kita dyan sa inyo. Andyan din siya eh. Sabi ko sa'yo, ano mo eh. Ewan ko, sabi kay Tia Deli, mag-friend request sa'yo eh. Oo. Para may kakwentuhan din siya. Oo. Magandang kakwentuhan yan. Friend. 3J Show ulit to. Sir Rox, ang hirap na nga ng buhay dyan sa Pinas, lalo pang hihirap dahil sa mga flood control scammers na mga ito. Ha? At lalo pang hihirap dahil sa giyera sa Middle East. Tsak, sasamantalahin naman ng mga oil dealer at presyo ng gasolina, gas, crude oil. Pagtaas ng gas, sabay ding tataas ang tinda ng palengke sa supermarket at pamasahe. Ano ba yan, Sir Rox? Kaya kailangan talagang makulong ang mga flood control scammers, pahirap sa bansa. Dapat ipadala sila sa Iran. Totoo. Maril Pabianak, shout out ha. Good afternoon po tayo sa mga good afternoon po tayo. Talagang makikilala natin sa hearing ng impeachment yung mga panig sa kamalian. At di lang panig, may sobrang basto sa kanila, itong manyak suntay. Nanood ka pala na ka. Nakita mo gaano ko. Ay nako. Eddie Luna, shout out. Diyan di mama, my friend, shout out ha. Oy, mission accomplished mga boss. Ay nako. Ang gulo ng Pilipinas, no? Natakpan na, marami na, Kailan kaya may mahuhuling susunod kay Bong Revilla? Mukhang natakpan na. Ha? Hi, Lord. God bless mga boss. Good night.